Ang underbone na motor ang isa sa kategory na talagang nagugustuhan ng ating mga kababayan. Pogi na looks, aggressive design at talagang may malalakas na power output. Isa nga si Raider 150 na kinikilala talaga na King of Underbone. Pero sa senaryo nga ngayon, tila ba parang may papalit na sa titulo na yan. Oops, wait. Parang palang naman. Hayaan nyo muna na mapatunayan niya. Well, si SYM BF3i B3 nga guys is naandito na nga po sa Pinas. At tsak na magkakaroon talaga ng pagkakataon na magtapat ang dalawang to. Ngayon na naandito na siya sa Pilipinas, magkano ang kanyang cash price? Magkano ang kanyang down payment? Legit ba na naka-ABS siya? At ano-ano ang mga nabago sa kanya? Well, yan ang sama-sama nating aalamin. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa underbone na ito. Finally nga guys, na andito na sa Pilipinas si SYM BF3i 185cc B3. Pero ang ilang issue nga ng karamihan is nako, lugi. 185cc yan itatapat mo sa 150cc. Di alam na kung sinong panalo. Well guys, huwag tayong babase sa cc ng isang motor. Laging tatandaan sa specs po ng engine tayo magbe-base. Example, alam nyo ba na ang Rossi Sigma is 250cc pero talong-talo si Sigma kay Yamaha R15 B3 kung stock to stock lang ang labanan. Bakit? Kasi mas mababa ang specs ng engine ni Sigma 250cc guys compare kay Yamaha R15 B3 ni Yamaha, and mas mataas ang power output ni Yamaha R15 B3 compare kay Sigma 250cc. Ngayon sa senaryo kasi ni SYM BF3i 185cc and Raider 150cc FI, halos panapat talaga ang dalawa pagdating sa engine specs and power performance. Kaya yung iba nating mga kababayan na may alam at hindi lang bumabase sa cc ng motor, tsak na nauunawaan ng ibig kong sabihin. Pero kung ikaw na di pa din gets at magko-comment ka pa din ng 185cc itatapat sa 150cc, hindi wow. Ngayong naandito na nga sa Pilipinas ang SYM BF3i version 3, ano naman kaya ang mga nabago at sure na nakalagay na sa kanya? Ngayon nga guys is pag-usapan natin ang engine specs ng SYM BF3i at ang kanyang power output. Ang SYM BF3i nga po na version 3 nga guys is kargada po ng 183 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves na naka-EFI o electronic fuel injected sa kanyang fuel system, and syempre siya po is naka-liquid cooled engine. May sukat nga po ng 11.1:1 ang kanyang compression ratio. Pagdating nga po sa kanyang power guys, dito nga nagkaroon ng malaking pagbabago na tipong pinakapakita talaga ni SYM na gusto niya na si BF3i ang maging king of underbone, kasi from 17.7 HP at 8,500 RPM na maximum power, ngayon nga guys is meron na nga po siyang maximum power na 19.7
horsepower at 9,000 RPM. At sa all version niya nga guys is meron po siyang maximum torque na 16.7 Newton meter of torque at 7,000 RPM. Pero ngayon nga dito sa new version na B3 is meron na nga siyang maximum torque na 17.4 Newton meter of torque at 7,500 RPM. Makikita talaga siya guys na malaki talaga ang pagbabago sa kanyang power output. Kasi kung titignan, siya na nga po ang merong mataas na power output sa lahat ng katunggali niya na underbone dito sa Pinas. Mas nataasan na nga po niya si Raider 150 Fi na meron pong maximum power na 18.2 HP at 10,000 RPM and merong maximum torque na 13.8 Newton meter of torque at 8,500 RPM. Well, kita talaga sa kanya ang malaking pagbabago. Ito nga guys ang isa sa nagustuhan ko sa kanya na kahit nga po tumaas ang kanyang power output may katipiran pa din po siya sa kanyang fuel consumption na kumukonsumo po ng 55 km per liter at meron nga po siyang fuel tank capacity na 7 liters. Well, sa kanyang postura, design and looks, halos wala namang nagbago. Meron pa din naman siyang magandang tindigan na may magandang bodyworks at may maangas na physical appearance. Nasasabay din talaga sa mga looks ng mga katunggali niya. Kung sa usapang looks panalo pa din talaga siya. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga guys, ito is naka 90/80/17 at 120/70/17 naman sa likuran and same na po sila na naka tubeless. Dumako naman tayo guys sa kanyang braking system. Pagdating nga guys sa kanyang braking system, 100% na nga po na naka ABS na siya sa kanyang braking system guys. Naka disc brake sa harap and sa likuran, pero sa unahan lang po ang naka ABS o anti-lock braking system. And syempre pag-usapan naman natin ang kanyang presyo. Magkano naman ang kanyang cash price dito sa Pilipinas? Ito nga guys is nagkakahalaga po ng 119,800 pesos. Well, saktong presyo pa din guys kasi para sa isang hyper underbone na naka 185cc engine displacement, magandang bodyworks, very compact na body pairings, may magandang quality, may malakas na power output and magandang braking system na naka ABS sa harap and disc brake sa likod, samahan mo pa sa more aggressive looking na talagang makikipagsabayan sa ibang underbone na nakikita nyo sa ngayon dito sa atin na mula sa ibang brand. Talagang sulit na ang 119,800 pesos. Mapalooks and lakas ng engine, makikipagsabayan na talaga ang SYM BF3i version 3. Magkano naman ang kanyang down payment? Ito nga guys is naglalaro around 10,000 pesos sa kanyang down payment. At sa mga gusto nga pong mag-avail ng hyper underbone na ito, magtungo lamang po kayo sa mga SYM outlet dyan sa inyong lugar at itanong at malaman ang kaukulang informasyon about kay SYM BF3i version 3. Ito na ba ang new King of Underbone? Napakagrabe naman at napakatindi naman guys mag-isip kung ito na agad. Well, hindi pa guys. Masasabi kong isa ito sa malakas na underbone and need niya munang patunayan sa lahat kung siya na ba talaga ang bagong King of Underbone. Masasabing malakas and maganda ang design ng underbone na ito at sa kanyang presyong murang-mura na guys para sa isang hyper underbone, si SYM BF3i 185cc version 3. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na din i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.